Pinasok nga namin ang kuweba at nakakita kami ng napakalaking ahas sa loob nito. At hindi lang yan, paglabas namin sa kuweba ay natagpuan namin ang isa sa pinakakakaibang uri ng ibon. Andito na naman tayo sa ating panibagong adventure o night herping. Samahan kami sa aming isinagawang night herping. At kilalanin ang mga hayop na makikita natin dito. Sa daan pa lang ay nakita na namin itong natutulog na ahas. Ayan, nakakita na tayo ng isang ahas dito. Yan, sa daan. Videoan natin ang malapitan, i-release na lang natin. Ang ahas na ito ay walang taglay na kamandag. Ito nga pala ang mga Luzon bronzeback tree snake. Sila ay mahilig kumain ng mga palaka at butiki na makikita natin dito sa malapit sa tubigan. Ito naman ay aktibo tuwing umaga at kapag gabi, parang manok lang na natutulog sa taas ng mga sanga ng kahoy. At agad na nga namin itong pinakawalan at sobrang bilis niyang magtago. Meron ding nagpasikat na isang gecko. Ayan, nakadapo siya sa puno at nag-aabang ng makakain niyang insekto. At dito napansin ko ang isang napakaliit na ahas, isang species pa ng bronzeback na makikita dito sa atin. Ito nga pala ang mga Marines bronzeback tree snake. Kaya nga ng bronzeback kanina, ito rin ay walang taglay na kamandag. Kaya agad ko nga itong hinandel at hinawakan. Paalala, huwag po tayong gagaya na hahawak ng mga unidentified species ng ahas. At pinakawalan ko ito at sobrang bilis din niyang magtago. Pagtungo namin sa kagubatan ay may narinig kami itong musang pero hindi na namin ito na videohan dahil sobrang bilis niyang tumakbo. Napansin ko rin yung power ng camouflage nitong palakang to. Hindi ko alam kung ito ay species ng platymantis pero sobrang ganda niya sa personal at nakakita rin kami dito ng lumalangoy na nilalang. Kaya agad ko itong pinadampot para mas makita natin sa video ng mazapita. Ito nga pala ay isang juvenile Philippine box turtle na may scientific name na Koala philippinensis. Napakaganda nila. Itong mga pagong na to ay aktibo tuwing gabi. Ayan, lumalabas lang sila tuwing gabi o nocturnal. Ito kasi yung oras kung saan sila nanginginain ng safe at naglalangoy-langoy dito sa ilog. At nakita ko dito yung isa pang kakaibang palaka na nagtatago dito sa dahon. Ito nga pala, kung hindi ako nagkakamali, ay ang mga paddle frog. Ayan, kung mapapansin nyo, di siya gumagalaw, kunwari camouflage. At kasama niya itong naglalanguyan yung mga ulok na nanginginain ng hipon. Ito nga pala yung mga talangka. Sa panahon ngayon, hindi lang talangka, yung may utak talangka. Pati na rin yung mga taong nasa paligid mo ay utak talangka na rin. Another platymantis species ang ating nakita. Itong palakang maliit na to ay sobrang ganda ng tunog na parang ibon. Speaking of ibon, nakita kami dito ng isang nocturnal na ibon. Napakalaki ng bunganga niya. Nagtataglay ng nakakatakot na tunog. Sobrang laki ng bunganga niya ay kaya niyang kumain ng daan-daang insekto tuwing gabi. Ito nga pala ang mga Philippine frogmouth. Parang kwago yung mukha niya pero hindi siya related sa kwago. Related siya sa mga nightjar. At dito nakita tayo ng isa pang ibon na nagka-camouflage din. Ito nga pala yung mga button quail. Ayan, isang mga wild pugo na makikita dito sa Luzon. Ayan nga pala yung itsura niya. Nagka-camouflage siya at hindi gumagalaw. Kunwari hindi namin siya nakikita. At isa pang napakagandang ibon na bihira natin makita yung aming na-encounter. Ito nga pala yung mga hooded pita. Sabi nga nila ay endangered species na daw ito at malapit ng maubos. Ang mga ibon na to ay ground dwelling. Ibig sabihin nanginginain sila sa ibaba ng lupa. At ito na nga yung exciting part. Narating na namin yung paana ng kuweba at kailangan na namin itong pasukin. Baka sakaling makita na namin yung dambuhalang ahas. Kuwebang ito ay sobrang sikip ng entrance at dito namin piniling dumaan. Yan, ba't dito pa kasi kami dumaan? Babaan nitong kuweba, guys. Kailangan mong gumapang. Yan. Pagkapasok nga namin sa kuweba ay sumalubong na nga yung isang napakalaking ahas. Pero hindi pa ito yung target namin na pinakadambuhala. Dito, daan kayo. Nasa loob kami ng kuweba. Ayan, may nagpakitang ahas. Ayan. Reticulated python. Putya, laki na yan ha. Yan, sawa. Ayan, nastorbo ata natin. No? Sobrang ganda niya. Ang reticulated python o sawa ay ang tinagurian o may hawak ng titulong longest snake o pinakamahabang ahas sa buong mundo. May mga balita na rin at record na kumain na sila ng kalabaw at maging mga tao. Pero ganun pa man, kung mapapansin nyo, itong reticulated python ay hindi niya kami sinusugod hanggat hindi namin siya hinuhuli o hinahawakan. Sa kasi yan, sa instinct ng mga ahas kapag nakakakita ng tao ay pinipilit nilang tumakas kaysa naman makipag-away siya sa iyo. Hindi naman kasi nila intensyon na manuklaw. Ang gusto nila ay tumakas, ikaw lang yung nagpo-provoke na tuklawin kanya. At nakakita kami dito ng kakaibang gagamba na may itlog, nakakamouflage din. Ayan, sobrang galing, hindi niya makita pag sa malayuan. Ayan yung kuweba, ayan.
So dito na lang tayo daan. So medyo nalilito kami kung saan na yung daan ng kuweba. Pabalik. Ayan. So nakakit na rin tayo ng sawa dun sa unahan. So lipat tayo ng spot. Isang nilalang pa ang bihira magpakita at na-encounter din natin, napakaswerte natin ngayong gabi. Ito nga pala ay isang ahas, akala nyo bulate, sa kulay pa lang no, pero may kaliskis yan at may dila. Ito nga pala ay isang species pa ng mga blind snake. Ito nga pala yung mga Cummings blind snake. Ayan, napakaganda ng kanyang kulay at kung mapapansin nyo, napakaliit lang ng kanyang bunganga. Sakto lang para kainin ang mga itlog ng anay at mga langgam. Ayan, buntik pa ngang makatakas, buti na lang nahawakan natin at na-videohan natin ng mas malapitan. Sobrang galaw niya at sobrang baho din ang nilabas niyang mask. Ang ahas na ito ay walang taglay na kamandag o non-venomous snake. Ayan, parang bulate lang talaga siya kung pagmamasdan nyo, pero napakaganda ng kulay niya at mata. Finally, may nagpakita na rin sa amin na makamandag na ahas. Ayun siya sa masukal na damo at nag-aabang siya ng makakain. Ito nga pala ay ang mga Northern Philippine Temple Pit Viper. Ang scientific name nito ay Tropidolimus sabanulatus. Ayan, meron silang kamandag, kaya iiwasan natin silang hawakan dito sa gubat. Pero kahit makamandag, sila ay hindi intensyong manuklaw. Kung mapapansin nyo, nagpapapicture pa nga siya sa amin. Sila naman ay mga nocturnal or aktibo sa gabi. Meron silang pits para masense nila sa dilim yung pagkain nila. Itong bullfrog naman ay nagtatago pero nakalabas pa rin yung katawan niya. Ayan, kunwari hindi rin natin siya nakikita ha. Napansin din namin yung isang napakagandang paru-paro. Pag naging paru-paro na ito, umot. Ito nga pala yung Atlas moth. Sobrang lapad nito kapag may pakpak na siya.